Kanina pa hindi mapakali si Althea sa kanilang kwarto. Mahimbing na ang tulog ni Sabrina sa crib malapit sa kanilang kama. Alas 11 na pero hindi pa rin siya inaantok. Kinakabahan siya. Kanina kasi, umalis ang si Steven at hanggang ngayon ay hindi pa rin ito umuwi. Hindi alam ni Althea kung pangilang buntong hininga na ang nagawa niya ngayon gabi. Kanina nang tanungin niya ang binata kung ano ang ginawa nito kay Regine ay hindi ito sumagot. Umalis na lang ito nang hindi nagsabi kung saan ito pupunta. Wala siyang ideya kung nasaan ang binata pero ang sabi lang ng kanyang tatay ay hayaan muna daw ang binata. Uuwi din naman daw iyon. Pero kahit anong kumbansi niya sa sarili ay hindi niya pa din mapakalma ang sarili. Gusto niyang hanapin ito pero hindi niya alam kung saan magsisimula. At saka ayaw niyang iwan ang kanilang anak. Hindi naman pwede na dalhin niya ito dahil gabi na masyado. Sinusubukan niyang tawagan ang binata pero panay lang ang ring nito. Sinasadyang hindi sagutin. Tinext niya din ang binata pero wala siyang reply na natanggap mula dito. Maraming senaryo ang pumapasok sa kanyang isipan. Papaano kung may masamang nangyari dito? Paano kung may nagtangkang ambangan siya sa daan? Mababaliw na si Althea kakaisip kung nasaang lupalop na si Steven. Ito ang unang beses na nangyari ito. Mostly, Steven would tell her everything he goes out. Pero ngayon, wala. Siguro ramdam ni Sabrina ang tensyon niya kaya umiyak ito. Maybe Sabrina can sense her anxiousness. Kinarga niya ito saka parang dinuyan. Sorry kung nagising ang baby Sabrina ko. Tulog pa ulit, okay. Hihintayin lang ni mama ang papa mo, okay. Tahan na, kausap niya sa kanyang anak. Hinal niya ang si Sabrina hanggang makatulog pero tuwing sinusubukan niyang ilagay ito sa crib ay nagiging at umiiyak ito kaya naman itinabi niya ito sa kanilang higaan ni Steven. Steven and Althea can be classified as live-in partners. Sometimes, Althea was having a doubt. Hindi niya kasi alam kung gusto siya ni Steven o hindi. Paminsan-minsan ay samasagila sa isipan niya ang sinabi noong ng binata na hindi ito magkakagusto sa mas bata sa kanya. That she's just his responsibility. She's overthinking. Paano kung hanggang ngayon ganun pa din ang tingin nito sa kanya? Paano kung hanggang ngayon ay responsibilidad pa rin ang tingin nito sa kanya at hindi ang tawang nito sa buhay? What if Steven will find another woman? Mas lalo tuloy siyang nag-alala. Iwinaglit ni Althea ang lahat ng nasa isip. She's trusting her guts and instinct. Ganon naman di ba kapag babae? Tama lahat ng kutob. Althea decided to lay down on the bed with her daughter. Althea was slightly hugging her daughter. Pinaligiran niya ito ng unan para hindi ito mahulog kung sakaling man na gumalaw ito. Sinubukang ipikit ni Althea ang kanyang mata habang tinatapik-tapik ang hita nito saka kumakanta sa mababang boses. Bukas baka nandito na si Steven. Kakausapin na lang niya ito ng masinsinan. With that in mind Althea dozed off to sleep. Nagising na lang siya sa marahan galaw sa kanyang likuran. Kilala niya ang amoy na iyon. It's Steven's perfume. Althea could also smell a faint scent of alcohol. Naramdaman niya ang pagyakap ni Steven mula sa likuran niya. Ramdam niya ang mainit na hininga nito sa kanyang batok. Nakikiliti siya pero hinayaan niya lang ang binata. I'm sorry if I walked away with you earlier, panimulang sabi nito. Mukhang nakainom ang binata. Nagpanggap lang na tulog ang dalaga, inantay ang susunod na sasabihin ng binata. Natakot kasi ako na baka malaman mo ang ginawa ko. I'm afraid that you would leave me because of what I did. Ramdam ni Althea ang pag-alog ng balikat nito tanda na umiiyak. Please, don't leave, baby. Please don't. I know I'm a bad person, but please stay with me. I don't know if you could still say that you're proud of me once you know how monstrous I could be, just to get even with people that wronged you. Sana manatili ka parent sa piling ko. I hope you could still like me. Althea wanted to comfort Steven but she remained still. Gusto niyang mailabas ng binata ang lahat ng hinanakit nito. She wanted Steven to open himself. Sinasarili lang kasi nito palagi ang mga problema. He's good at mending people but he couldn't fix himself. I love you Althea, mahinang bulong ng binata na nagpakalabog ng kanyang dibdib ng sobra. Nagdududa lang siya kanina, pero nang marinig niya ang assurance ni Steven, gumaan ang pakiramdam niya. Ngunit bigla itong naglaho, baka nasabi lang ito ng binata kasi lasing.
Kung totoong mahal nga siya nito, bakit hindi nito masabi ang mga katagang iyon na nasa tamang wisyo ito? Naramdaman ni Althea na lumapit si Steven sa kanya. I've been fighting this feeling, salita nitong muli. Naisip ko na ito ay isang pakiramdam ng responsibilidad. Akala ko nakaramdam lang ako ng ganito dahil responsibilidad kita. I've been sorting this feeling out. At hindi ako makapaniwalang kinain ko na lang ang sinabi ko kay tatay na hindi ako mai-inlove sa mga nakababatang babae. Pero heto ako ngayon, parang tanga nakausap ang mahal ko kahit tulog naman, mahinang itong natawa saka nagsalita ulit. I hope you will still accept me even with the worst side of me. Mahal kita, Althea, sana alam mo yun. Mahal na mahal ko kayo ng anak natin. Natahimik ang binata. Pinakikiramdaman muna ni Althea si Steven. Siguro ay nakatulog ito kaya dahan-dahan niyang nilingon ito sa kanyang balikat. Hindi niya makita ang mukha ng binata dahil nakabaon iyon sa may batok niya. Steven, nahina niyang tawag dito. Nang hindi ito sumagot ay maingat niyang binaklas ang braso na nakapulupot sa bewang nito. Natigil naman siya bigla nang gumalaw si Sabrina kaya hinahagod muna niya ang tiyan nito para matulog ulit. Agad siyang dumaretso sa kusina para kumuha ng palanggana at maligamgam na tubig. Pagkatapos ay bumalik agad siya sa kanilang kwarto. Isang ngiti ang sumilay sa labi nang makita ang posisyon ngayon ni Steven at Sabrina. Umusog kasi papalapit si Steven sa anak at ang munting kamay naman ni Sabrina ay nakapatong sa mukha ng ama nito. It's like Sabrina wanted to be so close to her father. Tiyak siyang magiging papa's girl ang anak pag lumaki. Kumuha siya ng bimpo para panasan ang binata. Dahan-dahan niyang tinanggal ang damit ni Steven pero tinapik lang nito ang kamay niya. Steven, pupunasan lang kita para maging komportable ang tulog mo marahan na sabi niya. Ayaw kasi magpahawak ni Steven. No, nakapikit na saad nito. Sandali lang naman Steven, para makatulog ka ng mahimbing. Galing ka pa sa labas tapos tatabi ka sa anak natin. Ang baho mo, sinubukan niya muling kalasin ang butunes nito. Ngayon ay hinayaan na lang siya nito. Althea slowly takes Steven's clothes. Pero shoota, nanginginig ang mga kamay niya. Hindi naman ito ang unang beses na nakita niya ang katawan ng binata pero ito ang unang beses na mahahawakan at makikita niya na hindi siya nakainom. Even they both live in the same roof and sleep in the same room, Steven and Althea didn't do what a live-in partners would do. Hanggang halik lang sila, mabibilang nga sa kamay kung ilang beses lang silang naghalikan ni Steven. Panay ang lunok ni Althea habang binabaklas ang belt ng binata. Dahan-dahan niyang hinila pababa ang pantalon nito at tumambad sa kanya ang umbok sa may mag-aita ng hita nito. Nag-iwas ng tingin si Althea. Feeling niya naging maalay na siya. She's having the urge to touch it but she rein herself. Bastos naman siguro yun kung manghahawak na lang siya bigla diba? Sinimulan niyang panasan ang katawan ng binata. Tanging boxer na lang ang suot nito. Napapakagat lang siya ng labi tuwing nasasagi ng mga daliri niya ang matigas na katawan ng binata. Ang daming pandesal naman nito. Pwede kaya tong isawsaw sa kape bukas? Napahagikak naman si Althea dahil sa naisip. Kung gising lang ang binata tiyak panay na ang asar nito. Nang pansin naman ni Althea ang tato ng binata sa bandang braso. Ito ay isang bungo na may mga baging na nakapalibot dito at isang espada na bumulusok sa bungo. Tapos may nakasulat doon na hindi niya maintindihan. Nahadyap din ni Althea ang tato sa dibdib nito. Parang bago lang ang isang tato nito dahil sariwa pa ang sugat. Marahan niyang hinaplos ang tato na may nginit sa labi. Ang tato ay ang kanyang pangalan at Sabrina na nakasulat sa isang cursive font. Kinuha na naman ni Althea ng litrato iyo sa kaginawang lock screen ng kanyang cellphone. Kinikilig siya kaya pangiti-ngiti siya. Mabilis niyang tinapos ang pagpunas. Nakaramdam na din kasi siya ng antok. 3:00 na kasi ng umaga. Nakakarinig na nga siya ng tilaok ng manok. Matapos niyang ligpitan ang mga gamit ay tumabi siya sa binata. Ibinalik naman niya ang kanilang anak sa crib nito. May sarili naman kwarto si Sabrina na pinagawa mismo ni Steven, pero ayaw niyang matulog ang anak na mag-isa kaya gumawa kaagad ng crib ang tatay at si Steven para kay Sabrina. Niyakap naman niya ang binata na agad naman sumiksik sa kanyang dibdib. Ramdam ni Althea ang matipuno nito katawan sa kanya. Steven was squeezing her thigh. Hinagod niya ang bukod ng binata saka nagsalita. Malakas ang loob niyang magsalita dahil alam niyang tulog ang binata.
Hindi kita iiwan kahit ikaw pa ang pinakamasamang tao sa mundo. Mahal kita kaya mananatili ako sa piling mo, aniya sa antok na boses. Naghikad pa siya, bigyan mo lang ang ng singsing. Nangangako akong hindi ka namin iiwan ni Sabrina. Muling humikab si Althea, ngayon lang siya ulit inantok. Masyado siyang nag-enjoy sa katawan ni Steven. Nawalan na ng malay si Althea nang maramdaman niya ang malamig na bagay na dumausda sa kanyang mga daliri. Dahil antok na siya hindi na siya nag-atubiling tingnan iyon at nakatulog na lang. Lingid sa kaalaman ni Althea, gising na gising si Steven at nagkunwaring tulog lang. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Steven bago lumapit kay Althea. Mabuti na lang talaga na ilagay niya sa may bedside table ang singsing na nabili niya. Make sure to keep your promise baby. Dahan-dahan na iminulat ni Althea ang mata habang inuunat ang sarili. Naghikab siya habang kinakapa ang higaan. Nanigas naman ang kanyang katawan nang wala na siyang makapa na katabi. Nang hindi inayos ang sarili, nagmamadaling tumakbo si Althea para hanapin ang kanyang anak at si Steven. Ang sakit, malakas na mura ni Althea nang tumama ang paa niya sa lamesa nila sa sala. Paika-ika niyang nilaybot ang paningin para hanapin ang dalawa. Ganun na lang ang ginhawa niya nang makita ang mag-ama na nagbibilad sa araw sa labas ng bahay nila. Kasama pa itong tatay niya na may hawak na tasa ng kape. Gage, akala ko tinakbo na ni Steven ang anak ko. Napano ka? Bakit ka iika-ika? Tanong ng kanyang tatay. Kunyaring concern pero tumatawa naman. Akala ko tinakbo na ni Steven ang anak ko. Tumama tuloy ang paa ko sa lamesa. Ang sakit. Althea complained and Saturday beside Steven. Inabot ni Althea ang kamay ng baby nila. Good morning, malambing na bati ng binata sa kahinalikan siya sa pisngi. You're so pretty, baby. Narinig nila kung papaano umungot ang kanyang tatay. Tingnan mo nga ang buhok ng anak ko Steven. Parang pugad ng ibon. Iyan ba bang maganda sa'yo? Tanong ni Jaime. Are you sure with that tone? Sira na yata mata mo. Magpasalamin ka na. Pabirong umirap si Althea sa ama. Umaga pa, Tay. Huwag mo akong simulan. Huwag ngayon at marami akong tanong sa lalaking to, turo ni Althea sa binata na karga ang anak nila. Hindi ako papayag na walang alam sa mga pinaggagawa nyo. Alam kong alam nyong dalawa ang ginagawa ng isa't isa. Hindi ko gusto na naglilihim kayo sa kin, seryosong saad niya kaya natahimik ang dalawa. Pati ikaw, Tay. Usap tayo mamaya, kakaltukan kita mamaya, ikaw itong matanda, parehas lang kayo ni Steven na matanda. Masungit na sabi niya saka umalis at tinungo ang kwarto. Ang dalawang naiwan sa labas naman ay nagkatinginan at parang nag-uusap gamit ang mata. Patay tayo mamaya, sabay na sambit ni Steven at ni Jaime. Habang si Althea naman ay natatawang tiningnan ang sarili sa salamin. Agree siya sa sinabi ng kanyang tatay kanina. Kailangan nang ang magsalamin ni Steven. Ang hitsura niya kasi ay sabog na sabog ang kanyang buhok. Parang pugad talaga ng ibon. Tapos may muto pa siya. Natawa na lang si Althea sa mukha niya. Makapal ang kanyang mukha kaya hindi siya nakaramdam ng hiya. Ano naman ngayon? Normal lang naman na magkaroon ng muta, Natatawang tinungo ni Althea ang banyo para maligo. Sinasabon niya ang katawan nang may nahadjep ang kanyang paningin. Itinaas niya ang kamay sa ere. Hindi niya maalala kung kailangan siya ng suot ng singsing. Hinaplos niyang ang singsing sa daliri. Simple lang ang disenyo nito pero malalaman agad na mahal sa singsing na nasa daliri niya dahil sa bato na nasa gitna. Mabilis niyang tinapos ang pagligo. Sakto sa paglabas niya sa banyo ang pagpasok ni Steven sa kanilang kwarto. Nasaan si baby? Tanong ni Althea sa binata. Hindi na kasi nito karga ang kanilang anak. Na kay tatay. Tumikim si Steven saka nag-iwas ng tingin. Kunin mo kasi papaliguan ko pa, utos niya saka naghanap ng damit sa drawer nila. Hindi naman kasi sila mayaman kaya wala silang walk-in closet. Nakatapis lang siya ng tuwalya. Napaliguan ko na si Sabrina. Napadidi ko na din. Nauutol na sagot nito. Sinulyapan ni Althea ang binata na nakaupo na sa kama at titig na titig sa kanya. Nang makita ni Steven na nakatitig sa kanya ang dalaga ay agad itong nag-iwas ng tingin. Parang alam mo lahat ng kailangan gawin sa baby ha. Baka may sekreto kang anak dyan na tinatago. Biro niya sa binata. Minsan sa tsupa niya pinapaded ang anak nila. Lalo na kapag hating gabi.
Si Steven naman ang nagsuggest na sa tsupa na lang padid-in minsan si Sabrina para hindi na daw siya magising. Pero gatas niya pa din naman ang laman. Ayaw na ayaw ni Steven na painumin ng formula drink ang anak nila. I babysit someone before. Bakit ka ba nauutol dyan? Tak-ang tanong ni Althea. I'm getting hard on, diretsa ang sagot ni Steven. Kanina nauutol ito pero ngayon. Ang bilis sumagot. Napaawang naman ang bibig ng dalaga. Shoota, hindi siya ready marinig ang mga katagang iyon kay Steven. Anong gusto mong gawin ko? Ngayon si Althea naman ang nauutol. Hindi natin pwede gawin yung, basta alam mo na yon. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Althea nang tumayo ang binata, at naglakad papalapit sa kanya. We won't do it, bulong ni Steven sa tenga niya. Ngunit ang aking katawan ay naaalab na. Kailangan mong managot dito. Hinila ni Steven ang dalaga sa katinulak sa malambot na kama. Napahawak naman sa tuwalyang nakapulupot sa katawan ng dalaga. Lumuhad ang binata sa harap ng dalaga. Pinagparte ni Steven ang hita ng dalaga. Habang ginagawa iyon ni Steven at nakatutok ang mga mata niya sa mata ng dalaga. I'm not a saint baby. Seeing you with just this towel wrap against your body, hinila ni Steven ang tuwalya sa katawan ng dalaga. Lumantad naman ang hubad nitong katawan. I'm getting hard on and couldn't resist the temptations you hold. Matagal na akong nagtitimpi sa'yo. Ang mga mata ni Steven ay kumikislap sa pagkasabik at pagnanasa. Tinitigan ni Steven ang hubad na katawan ni Althea. Nahiya naman ang dalaga kaya sinubukan niyang takpan ang hubad nito katawan. Don't cover it baby. Pigili ng binata sa dalaga sa kahinalikan pababa ang hita ng dalaga. Let's me see my breakfast. Gusto ko na nakikita ang agahan ko. Impit na napadaing si Althea nang halikan ni Steven ang kanyang basang bakana. Kinagat ni Althea ang kanyang pang-ibabang lobby para hindi makagawa ng ingay. Pero ang hirap pigilan ang daing dahil sa pinapalasap sa kanya ng binata. Patuloy sa ginagawa si Steven at siya naman ay hindi alam kung saan niya ibabilang ang kanyang ulo. Isang mahabang daing ang pinakawalan niya nang maabot na ang rurok ng kasiyahan. Lahat ng likido na damaloy sa kanya ay ininom iyon ng binata. Wala itong sinayang ni isang patak. Kasabay ng pagkabog ng kaibuturan niya, ang pagkatok sa kanilang pintuan. Althea, Steven, bumaban na kayo. Kakain na. Boses iyon ng kanilang tatay. Si Althea na lang ang kakaintay. Sigaw pabalik ni Steven sa kamumisi ng pilyo sa kanya. I already had my breakfast. Ang sarap nga eh. Pagkasabi ni Steven Nuran ay hinalikan pa nito ng 3 beses iyon, bago umalis ng kwarto na patawa-tawa. Naiwan siya na nakaawang ang labi dahil sa kawalang hiyaan na sabi ng binata, what the heck?